Kahihinatnan ng tumitinding labanan ng Iran at Israel at ang epekto nito sa rehiyon at pandaigdigang ekonomiya, ang direktang sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel ay nagmarka ng malaking paglala mula sa mga taon ng lihim na digmaan, kung saan parehong panig ay hayagang tinatarget na ang teritoryo at mahahalagang infrastruktura ng isa't isa. Ang pagbabagong ito ay nagbabanta na magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan, na may panganib na madamay ang mga aktor sa rehiyon gaya ng Hezbollah sa Lebanon, mga Houthi sa Yemen, at posibleng mga estado sa Gulpo, na maaaring humantong sa mas malawak na digmaang rehiyonal. Lalo itong ikinababahala ng mga pangunahing kaalyado ng US sa Gulpo, dahil maaari silang mahila sa sigalot, habang ang Iraq, Syria, at Lebanon ay nahaharap sa mas matinding kawalang tatag dahil sa presensya ng mga pro-Iranian na milisya. Ang patuloy na paglalaban ay nagdudulot ng panganib ng mas malawak na digmaan, na maaaring magresulta sa pagsasangkot ng Estados Unidos at iba pang pandaigdigang kapangyarihan. Ang rehiyon ng Persian Gulf, na mahalaga para sa pandaigdigang supply ng enerhiya, ang unang maaapektuhan, na magdudulot ng pag-uga sa mga pandaigdigang pamilihan at pagbabanta sa pandaigdigang katatagan ng ekonomiya. Ang mga pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya at transportasyon ay maaaring magpataas ng presyo ng langis at magdulot ng pandaigdigang krisis sa supply ng enerhiya. Sa kabuuan, ang pag-igting ng Iran-Israel conflict ay hindi lamang naglalagay sa gitnang silangan sa bingit ng mas malawak na digmaan, kundi nagdudulot din ng seryosong banta sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga sibilyang biktima at lumalala ang humanitarian crisis sa rehiyon, ang sigalot ay nagdudulot ng malaking panganib sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng posibleng pagkaantala ng supply ng enerhiya. Ang banta sa daloy ng langis sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan para sa pandaigdigang pag-angkat ng langis, ay nagdulot na ng pag-uga sa mga pandaigdigang pamilihan. Kung magtatagal o lalawak pa ang digmaan, maaari nitong lalong patindihin ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at makaapekto sa mga supply chain sa buong mundo. Kung bumagsak ang pamunuan ng militar o politika ng Iran dahil sa tuloy-tuloy na pressure mula sa Israel at posibleng Estados Unidos, maaaring magkaroon ng power vacuum sa loob ng Iran. Malamang na magdulot ito ng paglakas ng mga separatistang kilusan mula sa mga minorya ng Iran, gaya ng mga Kurdo, Baluchi, at Ahwazi Arab, at magpapalala ng mga hamon sa seguridad sa buong gitnang silangan. Ang pagbagsak ng rehimen ng Iran ay magpapahina rin sa Russia, na umaasa sa suporta ng Iran para sa digmaan nito sa Ukraine, at magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Internasyonal na pakikilahok at mga epekto ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at ekonomiya, ipinapahiwatig ng Estados Unidos ang kahandaan nitong makialam ng militar. Habang ang ibang mga pandaigdigang kapangyarihan tulad ng Russia at China ay muling inaayos ang kanilang mga papel sa rehiyon. Malaki ang magiging epekto ng mga aksyon ng mga panlabas na aktor na ito, lalo na ng US, sa kinalabasan ng sigalot. Ang Estados Unidos ay nasa ilalim ng pressure na kontrolin ang labanan o kaya ay harapin ang mas malalim na pakikialam militar. Epekto ng patuloy na alitan ng Israel at Iran sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at ekonomiya. Ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay nagdudulot ng malaking banta sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, lalo na dahil sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan para sa internasyonal na transportasyon ng langis. Humigit kumulang 20 hanggang 25% ng supply ng langis sa buong mundo, kabilang ang mga export mula Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Qatar, Iraq, at Iran, ay dumadaan sa makitid na daanang ito. Paulit-ulit nang nagbabanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz bilang tugon sa mga pag-atake. Kahit pansamantalang pagsasara nito ay magkakaroon ng matinding epekto, magdudulot ng malaking pagtaas sa presyo ng langis at seryosong pagkaantala sa mga pandaigdigang merkado ng langis at gas. Ang mga presyo ng langis ay tumugon na sa tumitinding panganib, tumaas ng 5 hanggang 10% nitong mga nakaraang araw, kung saan ang Brent crude ay umabot ng $77 kada bariles. Kung lalala pa ang sigalot o kung masasara ang strait, posibleng tumaas ang presyo ng langis ng higit sa $100 kada bariles. Tulad ng nangyari noong sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, mas malawak na epekto sa ekonomiya. Ang mga pagtaas sa presyo ng enerhiya ay magdudulot ng pagtaas sa gasto sa produksyon at transportasyon sa buong mundo, na maaaring magdulot ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya, pagtaas ng inflasyon, at mas malawak na kawalang tatag sa mga pandaigdigang pamilihan.
Ang mga bansang umaasa sa importasyon ng langis ay lalong mahihirapan na maaaring magdulot ng mga krisis sa ekonomiya at pampulitikang tensyon sa iba't ibang rehiyon. Panganib sa supply ng enerhiya at ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Ang panganib ng pagkaantala sa supply ay pinalalala pa ng mga pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya, kabilang na ang mga pasilidad ng langis ng Iran. Ang Iran ay ang pangatlong pinakamalaking producer sa OPEC, at anumang pinsala sa kanilang produksyon ng langis ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa pandaigdigang supply. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nakararanas ng hindi pantay-pantay na epekto. Ang Asya ay partikular na mahina dahil sa matinding pag-asa nito sa langis mula sa gitnang silangan. Bagamat nabawasan na ng Europa ang kanilang pagdepende sa rehiyon, maaari pa rin itong makaranas ng mga pag-uga sa presyo ng enerhiya. Ang Estados Unidos, bilang isang netong tagapag-export ng enerhiya, ay hindi gaanong apektado, ngunit makakaranas pa rin ng pressure sa inflasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Ipinakita ng mga pamilihang pinansyal ang paunang pag-uga, kung saan bumaba ang mga pandaigdigang stock market at tumaas ang halaga ng mga safe haven assets tulad ng ginto at dolyar ng Estados Unidos. Ang mga alalahanin sa inflasyon ay nagtulak sa pagtaas ng US Treasury yields. Bagamat maaaring pansamantala lamang ang epekto kung mananatiling flexible ang mga pamilihan ng langis. Sa ngayon, limitado pa lamang ang aktwal na epekto sa infrastruktura ng langis at ang mga producer ng OPEC, lalo na ang Saudi Arabia, ay may ekstrang kapasidad upang mapunan ang ilang pagkaantala sa supply. Pinakamasamang posibleng senaryo at mga panganib ng paglala ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ang pinakamasamang senaryo, isang tuloy-tuloy na blockade sa Strait of Hormuz o isang mas malawak na digmaang regional, ay magdudulot ng matindi at matagal na pagtaas sa presyo ng enerhiya, na posibleng magtulak sa pandaigdigang ekonomiya patungo sa resesyon. Kung mananatiling kontrolado ang sigalot at magpapataas ang OPEC ng supply, maaaring maging matatag ang presyo ng langis, ngunit mananatili ang risk premium hanggat nagpapatuloy ang mga labanan, panganib ng paglala. Ang direktang pakikialam ng US sa sigalot ng Israel at Iran ay halos tiyak na magpapalala sa parehong labanan at sa epekto nito sa buong mundo. Ang interbensyon militar ng US ay malamang na mag-udyok kay Iran na mag-escalate, kabilang ang posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan para sa pandaigdigang supply ng langis. Ang ganitong blockade ay magdudulot ng matinding pagkaantala sa pandaigdigang ekonomiya, magpapalaganap ng takot sa mga pamilihan, at posibleng magbunsod ng pandaigdigang krisis pang-ekonomiya, mas malawak na digmaan. Hanggang ngayon, iniiwasan ng Iran ang mga aksyon na direktang mag-udyok ng gulo sa US, tulad ng pag-target sa mga tauhan ng Amerika o pagbabanta sa mga barko sa Gulpo. Nagpadala rin ito ng mga mensahe sa Washington na naghahangad ng tigil putukan sa kondisyong hindi makikialam ang Amerika sa digmaan. Posibleng epekto ng pagpasok ng US sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ipinapahiwatig nito na ang pagpasok ng US ay magdudulot ng paglabag sa isang red line para sa Iran na magpapalaki ng posibilidad ng mas malawak na digmaang regional. Estratehiya ng Israel, maliwanag na hindi makakamit ng Israel ang mga layunin nito sa digmaan, tulad ng pag-alis sa kakayahan ng Iran sa nuclear at misil o pagbabago ng rehimen kung wala ang direktang suporta militar ng US. Ang paghila sa US sa sigalot ay itinuturing na pangunahing bahagi ng estratehiya ng Israel kung hindi nito makakamit ang mga layunin ng mag-isa, epekto sa ekonomiya. Nagbabala ang mga eksperto na ang direktang pakikilahok ng US ay halos tiyak na magdudulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz, na magreresulta sa matinding pandaigdigang krisis pang-ekonomiya dahil sa pagkaantala ng daloy ng langis. Diplomatikong epekto, ang paglahok ng US ay maaari ring makasira sa mga diplomatikong pagsisikap at magpapahirap sa pag-ibsan ng tensyon. Dahil parehong panig ay mararamdaman ang angailangang palalain ang kanilang mga operasyong militar. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng mga ebidensya na bagamat nagdulot na ang sigalot sa pagitan ng Iran at Israel ng pandaigdigang alarma at takot sa mas malawak na digmaan, hindi pa nito nararating ang antas ng World War III. Kasalukuyang kalagayan ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran at ang posibleng epekto nito sa pandaigdigang kapayapaan. Ang sigalot ay nakaranas ng hindi pangkaraniwang direktang pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan tinarget ng Israel ang mga mahahalagang nuclear at militar na pasilidad ng Iran, at tumugon naman ang Iran sa pamamagitan ng malawakang pag-atake gamit ang mga misil at drone sa mga lungsod ng Israel.
Gayunpaman, sa kabila ng paglala at pakikilahok ng ibang mga kapangyarihan sa contingency planning, tulad ng pagpapadala ng mga fighter jets ng UK at matitinding babala mula sa US, walang palatandaan na ang lahat ng pangunahing kapangyarihan sa mundo ay naghahanda ng direktang pumasok sa sigalot. Binibigyang diin ng mga analyst at opisyal na ang senaryo ng isang pandaigdigang digmaan ay magiging malamang lamang kung maraming mga pandaigdigang kapangyarihan, kabilang ang US, Russia, at iba pa, ang magpapasya na makialam ng militar sa magkabilang panig, na sa kasalukuyan ay itinuturing na napakabihirang mangyari. Bagamat nagbigay ng mga banta at babala ang US at Russia, iwas sila sa direktang pakikialam militar, at patuloy ang mga diplomatikong pagsisikap upang maiwasan ang karagdagang paglala, na natiling napakatindi at mapanganib ang sitwasyon. Ngunit sa yugtong ito, hindi inaasahan na magdudulot ang sigalot ng World War III maliban na lamang kung magkaroon ng dramatikong pagbabago na maghahatid sa maraming makapangyarihang bansa sa bukas na digmaan. Paano maapektuhan ng sigalot sa Israel at Iran ang mga kilos ng kanilang mga kaalyado? Pag-activate ng mga proxy at pagkawala ng katatagan sa rehiyon, malaki ang posibilidad na gamitin ng Iran ang natitirang mga proxy nito, tulad ng mga Houthi sa Yemen at iba pang mga grupong rehiyonal, upang maghiganti laban sa Israel at mga kaalyado nito, kahit pa nanghihina ang mga proxy na ito dahil sa mga kamakailang kampanya ng Israel. Ang mga pag-atake gamit ang mga proxy ay maaaring tumarget hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa mga interes ng US at mga kanluraning bansa sa rehiyon, kabilang ang mga base militar at mga ruta ng pagpapadala. Ipinahiwatig na ng mga Houthis ang kanilang kahandaan na magpalala ng sitwasyon, at maaaring subukan ng Iran na muling buuin at i-activate ang iba pang mga proxy upang dagdagan ang presyon sa Israel at mga taga-suporta nito. Pakikilahok ng US at mga kanluraning bansa, nagbigay ang Estados Unidos ng intelihensya at suporta militar sa Israel, at dahil sa presensya nito sa rehiyon, nanganganib ang mga ari-arian at tauhan ng US sa posibleng paghihiganti ng Iran. Nag-evacuate na ang US ng mga hindi mahalagang tauhan mula sa ilang mga base sa rehiyon at inilapit ang mga naval assets nito sa gitnang silangan bilang paghahanda sa mga posibleng pag-atake. Pinagsisikapan ng US na suportahan ang Israel habang iniiwasan ang direktang pakikialam militar. Ngunit ang karagdagang paglala o pag-atake sa mga interes ng US ay maaaring magpuwersa sa mas aktibong tugon mula sa Amerika, mga estado ng Arabo at diplomatic mediation. Ang mga bansang Arabo, kabilang ang mga estado sa Gulpo, Ehipto, Iraq, at Jordan, ay hayagang tumututol sa mga pag-atake ng Israel laban sa Iran at nananawagan ng pagbaba ng tensyon. Aktibo ang Oman at Qatar sa pagme-mediate sa pagitan ng Iran, Israel, at US na naglalayong itigil ang mga operasyong militar. Nais din ng Iran na pagbutihin ang ugnayang diplomatiko sa mga kalapit nitong bansang Arabo. Umaasa na ang kanilang pagtutol sa mga aksyon ng Israel ay magsisilbing pananggalang at posibleng magbukas ng daan para sa regional na mediation. Estratehikong paggalaw ng Russia at China, parehong inilalagay ng Russia at China ang kanilang mga sarili bilang posibleng mga tagapamagitan at tagapamagitan ng kapangyarihan. Gamit ang sigalot upang palawakin ang kanilang impluwensya sa gitnang silangan at kontrahin ang dominasyon ng US, ang kanilang pakikilahok ay maaaring humubog sa diplomatikong kalakaran at makaapekto sa direksyon ng sigalot. Posibilidad ng pagbabago sa kapangyarihan sa rehiyon kung magtagumpay ang Israel sa makabuluhang pagbawas ng kakayahan militar at nuklear ng Iran o kung mabibigla ang rehimen ng Iran, maaaring magbago ng malaki ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ito ay maaaring mag-udyok sa mga kaalyadong bansa na muling pag-isipan ang kanilang mga estratehiya sa seguridad at alyansa. Panganib ng mas malawak na paglala, nanganganib ang Iran na atakihin ang mga base militar ng Amerika, France, at Britain kung maramdaman nitong direktang nakikialam ang kanluran. Ang anumang ganitong pag-atake ay maaaring maghila sa mga bansang ito ng mas malalim sa sigalot na posibleng magpalawak ng labanan lampas sa Israel-Iran na aksis. Posibilidad ng paggamit ng mga armas nuklear sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Mayroong totoong posibilidad, bagamat medyo mababa, na ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay lumala hanggang sa paggamit ng mga armas nuklear. Palaging isang alalahanin ang pag-escalate ng nuklear sa mga sigalot na kinasasangkutan ng mga estado na may advanced na kakayahang militar at sa kaso ng Iran, dahil sa kanilang programang nuklear na tinitingnan ng Israel bilang isang banta sa kanilang pag-iral. Karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon na maliit ang tsansa na gamitin ang mga armas nuklear dahil sa napakalaking gastos at malubhang kahihinatnan nito para sa lahat ng sangkot.
kabilang ang pandaigdigang pagbatikos at posibleng pagbagsak ng rehimen nang magsisimula nito. Gayunpaman, ipinapakita ng kasaysayan at pagsusuri sa ibang mga sigalo tulad ng sa Ukraine na mas tumataas ang posibilidad ng pag-escalate ng nuclear kapag nararamdaman ng mga leader na may banta sa kanilang pag-iral o kapag nagkamali sila sa pag-unawa sa intensyon o kilos ng kanilang mga kalaban. Maaari ring mangyari ang pag-escalate ng hindi sinasadya dahil sa maling akala, pagkakamali, o mabilis na pag-unlad ng mga pangyayaring militar na nawawala sa kontrol. Ang presensya ng mga armas nuklear sa rehiyon ay nagpapataas ng panganib ng parehong sinasadyang at sinadyang pag-escalate, kahit na wala sa dalawang panig ang unang layuning lumampas sa nuclear threshold.